Episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Teka, patayin ko lang tong mga maiingay. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po. Si Auntie Claire po, nagsabi na pinaliwanag. Ang ganda po ng paliwanag ni Auntie Claire talaga. Believe talaga ako sa iyo, Auntie Claire. Lahat ng mga imposible, naguguluhan kami. Si Auntie Claire lang po ang may kakayahang magpaliwanag ng maayos. Sabi po nila, wala pa raw pong crisis. Tapos, nagbuo ng crisis committee, di ba? Walang crisis pero nagbuo ng crisis committee. So tayo ngayon, binabanata natin, paano magkakaroon ng, paano bubuo ng crisis committee kung walang crisis? Ang ganda po ng paliwanag ni Auntie Claire, mamaya po ipaglilingkod natin. Talagang maliliwanagan kayo, isa sa pinaka henyo ng magpaliwanag sa lahat si Auntie Claire. Galing talaga, paham. Hindi lang po henyo, talagang paham yan. Okay, si Marcoleta naman po, ito, talagang si Marcoleta po ang maasahan nating magtanong ng mga malulupit na bagay, no? Kasi lahat tayo, ang pinoproblema natin, di ba? Lahat tayo nagtatanong, ang mahal ng presyo ng bilihin, ang mahal ng presyo ng langis, lahat nagtatanong paano makakakuha ng ayuda, sino maaayudahan. Pero si Marcoleta po, ang ganda po ng tanong niya. Ang tanong niya po, sabi ni BBM, 2 weeks ago, mayroon tayong buffer stock ng langis na 50 to 60 days buffer stock. So after 2 weeks, nagtaas na ng 110. Ang tanong ni Marcoleta, napakaganda pong katanungan. Bakit tayo magtataas kung may buffer pa tayo na 50 to 60 days? Ayan po ang mga paglilingkod natin at iba pa mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Una po, unahin na po natin tong napakagandang paliwanag. Minsan talaga no, talagang mapapahanga ka na lang. Sa mga hindi kayang ipaliwanag ng mga pangkaraniwang tao, si Auntie Claire lang po ang may kakayahang magpaliwanag. Ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Nagtatanong po tayo, sabi kasi niya, wala pa tayo sa krisis. Pero nagtayo na ang Pangulo ng crisis committee. So ang tanong natin, paano tayong walang krisis kung meron ng crisis committee? Ito po ang kasagutan. Ayan. Ayon kay Auntie Claire, para mas systematic, organize, upang may nakatutok sa sitwasyon kasi dapat laging handa. Hindi pwedeng tutulog-tulog ng maimbing sa nangyayari sa Middle East ngayon. May kasabihan nga, daig ng maagap ang masipag. Hindi. Kaya wala pa pong krisis sa langis. Nagbuo na ng crisis committee. Matindi talaga tong gobyerno. Ibang klase talaga kayong gobyerno natin eh. Kakaiba eh, no? Nasabi na namin na walang krisis eh. Bakit nga po kayo nagbuo? Wala pang krisis. Meron na tayong crisis committee. Ang sarap pong dagukan eh. Alam nyo po, kung pwede naman po na hindi natin mapigilan, no? Lalo na yan. Alam na po natin yung kwento eh. 20% ng langis ng ginagamit ng buong mundo
ay nagmumula po rito sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz po ay kontrolado ng Iran. Ang Iran po hindi po pinapayagan na magparot pa rito ang mga barkong magdadala ng langis sa buong mundo. Iilang bansa lamang po ang kanilang pinapayagan tulad ng China, Russia, India at iba pa. Yung mga bansang USA at mga kaalyado nito, hindi po pinapayagan na makakapagbiyahe ng langis mula sa Strait of Hormuz. Okay. Sa madaling salita, hindi po natin kontrolado yung pag-akyat ng presyo ng langis. Ang gobyerno po wala talaga magagawa. Pero, di ba? May magagawa ka doon sa mga dati nang narito sa Pilipinas. Yung papasok na mahal, bibilin mong mas mahal, wala kang magagawa, mahal ang tinda nila eh. Pero kung ikaw ay gobyerno na concerned, sabi nga ni Anticler, hindi ka tutulog-tulog at totoong maagap ka. Oh. Anticler, ang tanong ko lang sa iyo, kung maagap pa lang presidente ng Pilipinas, bakit tumaas ang presyo ng langis natin? Maaga pala, wala pang krisis. Nauunahan na eh, di ba? Ayan ang kahulugan ng maagap eh. Hindi po totoong maagap. Totoo, may crisis na tayo, kaya kayo nagbuo niyan. Ang paliwanag niyan, kaya kayo nagbuo ng crisis committee, parang ICI yan. Para mukha kayong may ginagawa kahit wala naman. Ang gobyernong to, walang plano, walang alam gawin, walang solusyon, kung hindi mamigay ng ayuda. Yun lang. Kung magtagal yan, ayuda lang ng ayuda. Wala talaga kayong plano. Ngayon, para mag-appear, to have a plan, to have something you are doing, pero sa totoo lang po, wala naman. ICI. Ito po ang model ni BBM, ICI model. Kunwari, sige, magtapatan po tayo, kayong lahat na nakikinig. May silbi po ba yung ICI o wala? 'Di ba? Bobo na lang ang magsasabi na may silbi yung ICI. Bobo na lang po. Wala po talagang silbi. So, etong crisis committee, style ICI lang yan ni BBM. 'Di ba? Pag may nagtanong sa kanya, ano bang ginagawa nyo tungkol dito? Ano bang ginagawa nyo tungkol sa crisis dyan sa Middle East? Ay, bumuo na kami ng crisis committee. Tapos na. Lahat na sasabihin nyo, may crisis committee na nga. Papaubayan na natin sa crisis committee yan. Lahat po yan. Nagbigay pa ng emergency powers. Wala rin naman nagawa. Wala rin, hindi po niya alam kung paano gagamitin yung emergency powers. Di po ba? Crisis po tayo, pero yung buong gobyerno po ngangalahat. Para hindi po sila magmukhang nakangangalang lahat. Ayan po, buo tayo ng crisis committee. Ano po pagkakaiba ng crisis committee sa ICI? Wala po. Walang pagkakaiba yan. Pare-pareho lang po yan na panlilin lang. Nililin lang tayo nila na kunwari, mayroon silang ginagawa, pero sa totoo, wala naman talagang ginagawa. Yan po katotohanan, magtapatan na tayo, huwag na tayo magbulahan mga kapatid. Sinasama pa tayo sa pagpapaikot ng mga to, pinaiikot nyo lang kami, maagap. Maagap ba yan? Ang taas na ng presyo ng langis, maagap. Kung maagap kayo, sino na magbebenta sa atin ng langis? Yung mga pronouncement nyo, eto bibigyan ko kayo ng, kayo po magpasya kung talagang maagap ito. Ano mga nakalagay dito sa nila? Marcos Jr.,
nakiusap na rin sa China kung maaring supplyan naman tayo ng langis. Tignan po ninyo. Meron na bang pag-uusap? Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan. Same, nakikipag-ugnayan. Tignan nyo po panay lang sila labas ng mga press conference na walang katuturan. Minomonitor natin, binabantayan natin, nakikipag-ugnayan na tayo, gumagawa tayo ng paraan. Panay mga salitang walang katuturan. Meanwhile, ang Vietnam, nakipagpirmahan na ng kontrata sa Russia, yung Russia magtatayo ng kauna-unahang nuclear power plant dyan sa Vietnam. Sana, Mr. President, tigilan nyo na yung mga kasasalita na pinag-aaralan namin, minomonitor namin, binabantayan namin. Wala pong lahat silbi yan. Magtatayo kami ng crisis committee. Ang gusto po namin, nakabili na kami ng murang langis mula sa China. Nakabili na kami ng 3 cubic meter o kung ano man ang tawag diyan. Nakabili na kami ng pang-1 taong supply ng murang langis mula sa Russia. Pumayag ng mag-supply ang Brunei, pang-1 buwang pangangailangan ng Pilipinas. Ganun na po, kasi nasa gitna na tayo, hindi na po pwede. Tapos, ang lakas ng loob ni Anticler na maagap daw. Wala pa raw crisis. Nagtayo na ng crisis committee. Kung totoong maagap kayo, meron na tayong unang putok pa lang. Kaya kami nagagalit lalo, Mr. President. Kitang-kita na nga namin na wala naman kayong ginagawa talaga na solusyon sa mga problema. Magdadadakdak pa kayo na parang bida kayo. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo pa, yun yung nakakarindi sa amin. Normal po ang lahat. Normal, pinakamababa ang piso. Nalugi na ng bilyon-bilyon yung Jollibee, SM dahil sa stock market natin. Wala nga nagbabalita niyan Naungkat ko lang yung lintik na stock market na yan. Tinignan ko kung magkano na lugi. Mula lang yan ng neto ilang linggo pa lang, wala pa pong 1 buwan niyang gera. Normal lang lahat. Sa lahat ng normal, pinakamataas na presyo ng langis, pinakamababang piso, normal pa rin. Tapos, ang malupit nun, maaga pa raw sila, maaga, putang. Tatawagin nyo pa yung sarili nyo na maagap. Antindi nyo. Huling-huli na nga tayo sa nagre-repatriate Normal lang daw ang lahat. Sino palang abnormal? Alam niyo po, kung may choice lang yung mga, siguro yung mga umuwi na talagang hindi na nila kinaya. Siguro yan yung mga taong talagang kitang-kita nila, sumabog yung bomba sa... Ang nakaka-high blood dito, willing tayo, wala pa po ito Alam nyo po, wala sa kalingkingan to ng pandemya. Yung pandemya, tignan nyo po, sa pandemya, kahit po yun na ang pinakamalalang problema na ganap sa Pilipinas, yung panahon ng pandemya. Pero ang mga tao payapa. Ang mga Pilipino payapa sila kasi may presidente sila on top. Kontrolado ang sitwasyon. Kahit na yung mamayamang bansa, milyon-milyon na namamatay. Tayo po, kontrolado natin ang sitwasyon dahil may presidente tayo na may kakayahang makahanap ng bakuna. May presidente tayo na may kakayahang magpatupad ng lockdown. May presidente tayo
na may kakayahang magbigay ng ayuda na totoo. Hindi pang media lang. Hindi optics lang. Kaya kampante yung mga Pilipino. Pinakamalala po yun. Wala sa kalingkingan to. Ang apektado lang nito, presyo ng bilihin. Walang libo-libong namamatay. Ano kaya kung pandemya naging presidente tong tukmol na to? Problema natin. Langis. O ngayon, Tariela, mag-offer ka naman ng solusyon. Carpio, ano solusyon natin? Huwag lumapit sa China. Huwag makiusap sa China. Sila may langis. Sila yung pinapayagan ng Iran na maglabas-pasok sa Hormuz. Bumili ng langis sa mga China, Russia. Kaibigan natin dati. Pero dahil kay Tariela, pero yun yung kakampihan nyo. Tokis lang yung mga pinagsabi nyo. Binastos na nga. Nakita nyo ba si Xi Jinping yun? Ginawang cartoons. Kahit si BBM ginawa nun ng ibang bansa, magagalit din tayo Pero pinangatwiranan nyo pa. O ngayon, anong solusyon nyo? Alam niyo yung China nun? China tsaka Russia. Kahit hindi natuloy yung sa Russia. Dahil sapat na yung bakuna ng China Pero ang laking bagay po ng pakikipagkaibigan ni Tatay Digong sa mga bansa nung panahon ng pandemya. Dahil alam niyo yung problema ng mga ibang bansa. May pera silang pambili. Pero wala po silang mabilhan. Dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay, ngayon nakikita po natin kung ano po yung diplomatic relationship. Kung paano po yung diplomatic relationship nagwo-work po, lalo na sa mga bansang katulad natin. Si Tatay Digong ang lawak po. Hindi tayo mayaman, gusto natin yumaman. Makipagkaibigan tayo sa mga bansang mayayaman. Ngayon po natin nakita, no? Na yung golden age of Philippine infrastructure kaya naganap sa panahon ni Tatay Digong. Kasi siya yung may kakayahan makipag-diplomatic relationship sa lahat ng bansa. Friends to all, enemies to none. Yan po ang susi. Ngayon, itutuloy na lang yung mga natenga. Yung hindi natapos ni Tatay Digong, itutuloy na lang. Hindi pa matapos-tapos. Bakit? Nawalan ba ng pondo? Hindi po. Mas malaki po ang pondo sa infrastructure ngayon. Ibig mo sabihin ba dong mas malaki ang infrastructure budget ngayon kaysa ng panahon ni Tatay Digong? Opo. Bakit halos wala tayong nakikita na gagawa? Nag-concentrate nga sa mga nanakawin Sa mga pwedeng nakawin. Kasi po, pag sinabi ito, budget na to para dito sa tulay, hindi po pwedeng ghost project ang tulay. Hindi po pwedeng gawing mong ghost project yan. Kitang-kita yan Samantalang pag mga flood control po hindi nga natin alam Yung mga taga Bulacan nga, tinambakan daw sila ng flood control. Hindi nila alam na may flood control pala doon kasi ni isang araw walang gumawa Pero sa papeles, complete. May pirma pa, kompleto. Yung lahat ng pumirma na yun, lahat ng mga nagkapera doon. Ayun, sa kasawiang palad, walang kaso lahat. Bakit?
state witness eh. Bakit nag-state witness ba dong? Restitution, nagsoli ng pera. Puta, kahit pala ikaw ng pinakamayaman na nakakuha ng pinakamalaking pera, basta nagsoli ka, state witness ka na. O, kita nyo sa Alcantara, yung mga tauhan niya, makukulong habang buhay. Pero yung boss, state witness ako eh. Sino tuturo ko? Kayo. Yung mga tauhan ko. Okay lang buhay ito. Oh. Ang galing. Si Bernardo, state witness din. Sino makukulong na malalaking tao? Panay state witness na yung mga ginawa nyo sa mga magnanakaw. Huwag nyo pong sabihin na walang budget ngayon sa infrastructure. Mas malaki po. May nakita ba kayo? Meron naman. Yun po yung Kamuning hindi nga flyover, yan ang tawag doon, footbridge. Footbridge ng Kamuning. Yun po ang pinakamalaki nilang nagawa na infrastructure, Kamuning footbridge. Okay. Isa pa po, bago tayo pumunta kay Marcoleta. May sinabi rito eh. Ito po, makatotohanan to. Sabi ni Lakay, as a politician, if you're more fixated on impeaching Inday instead of crafting laws to fight the looming economic crisis, you should resign immediately. I agree. Matindi po ang kinakaharap nating krisis. Matindi po. Krisis talaga to. Pero very busy po sila sa pagpapatalsik kay BP Sara. Alam nyo, matutuwa kami sa inyo, Luistro. Sabihin nyo, ipopospone po muna natin to para naman po tatalakayin natin yung makakatulong sa bayan. Kung gusto nyo talaga mag-imbestiga, Justice Committee kayo, kung gusto nyo talaga mag-imbestiga, kung gusto nyo talaga maparusahan yung ngayon, yung nananamantala ngayon. Yung ngayon pong nananamantala sa pagtataas ng presyo ng langis kahit hindi naman nararapat. Yan po ang dapat nyong iniimbestigahan. Hindi po si BP Sara. Pwede naman po, hindi naman sinabing wag nyo na eh. Kumbaga tulong-tulong tayo kasi nananawagan yung Pangulo. Bayanihan tayo. Alam nyo, insulto sa amin yan, Mr. President eh. Magtulungan tayo, lahat ng Pilipino, tulong-tulong muna tayo. Pero, kayong mga congressman, tuloy nyo lang yung impeachment kay BP Sara kasi kalaban natin yan. Alam nyo po, mamaya babalikan ko to. Yung mga politician na fixated, yung talagang tutok na tutok. Katulad nito ni Luistro. Hindi ko nakitang ganyang kasipag yan sa lahat. Ngayon lang nagsipag yan eh. Nung impeachment ni BP Sara, ang sipag. Araw-araw merong laman ng balita si Luistro. Sipag na sipag eh. Nagbayad ka na ba ng utang mo? Okay. Babalikan natin yan, sinabi ni Lakay na if you're more fixated on impeaching Inday instead of crafting laws to fight the looming economic crisis, you should resign immediately. Talakayin muna natin to si Marcoleta. Ayon po kay Marcoleta, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo meron tayong 50 to 60 days buffer stocks. 2 weeks ago, approximately, 2 weeks ago ay 14 days. So, ibig sabihin ni Marcoleta, nung nagsimula tong digmaan ngayon, nung inassassinate yung si Khamenei, meron daw tayong 50 to 60 days. So, 2 buwan na buffer stock.
Hindi po natin inimbento yan. Hindi yan inimbento ni Marcoleta. Kinukot niya si BBM. Ang tanong, 2 weeks pa lang nakaraan, bakit bigla naging 110 yung presyuhan? Mr. President, kung ano-ano po ang mga pinagsasabi ninyo, kung ano-ano pinagsasabi ni Claire Castro, may sinasabi pang maagap kayo o kung ano mang katarantaduhan. Opo, katarantaduhan na yung mga, lahat ng pinagsasabi niyan, katarantaduhan na lahat eh. Meron tayong 50 to 60 days buffer stocks. Ibig sabihin, 2 buwan. Wala pa pong 1 buwan yung gera. So 2 buwan po, ang sinasabi ko po, kung ngayon kayo bibili ng langis, talagang mahal. Di po ba? Mahal po. Meron tayong 50 to 60 days eh. Hindi po ba natin kaya bilang gobyerno? Hindi. Ang aga mo naman magtampo sa Shire, porket hindi ko nababasa yung ano mo, o alis ka na kagad. Minsan ka lang naming makakadaong palad dito. Alis ka na naman. Hindi ka na nga dumadalaw. Pag dalaw mo, uwi ka agad. Okay. Mr. President, bibigyan pa kayo ng emergency powers para mapababa. Eto na po, automatic. Ano sabi ni Marcoleta? Sabi mo may 60 days, 50 to 60 days na buffer stock. Dapat po yan ang pinagbabatayan natin ng pagbebenta. Ngayon, after po ng 50 to 60 days, at tuloy-tuloy pa rin po ang mataas na presyo, dun pa lang po dapat tumataas yung presyo na binibenta sa atin. Bakit hindi po natin sinisita yung mga nananamantala ng mga gasoline stations? Yung mga may-ari po ng mga Petron, etc. Ano po yan? Dikta ng merkado, sabi ni Marcoleta. Tuloy natin. Dikta ng merkado, dikta ng kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pagpasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Ito pa isa na hindi ko po naiisip. Ipakita nyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110 pesos. Katulad po niyan, sa Taiwan, 50 pesos lang po. Ano po pagkakaiba ng Taiwan at Pilipinas? May sarili rin ba langis yung Taiwan na umaangkat din? Alam nyo, Luis Tro, hindi ko sinabi huwag kayong mag-imbestiga. Pwede ba? 1 buwan, magpahinga kayo muna. Sabihin nyo, postpone muna natin to. Imbestigahan natin itong mga oil companies. Bakit po walang sumisita dito sa mga lintik na oil companies na to? Bakit po tayo pinakamataas? Sabi po, may 50 to 60 days buffer stock. Bakit po hindi natin makontrol? Oil deregulation? Presidente ka po ng Pilipinas, pag meron pong mga ganito emergency situation, pwede po yan lahat pigilan. Or, mag-imbestiga kayo sa HOR. Mag-imbestiga kayo sa Senado. Mag-imbestiga. Wala ka naman kayong gagawin iba. Wala kayong gagawin, huwag kayong gumawa ng batas. Putang mga batas yan, dami-dami. Anti-dynasty law. Noon ko pa pinupuna yan. Wala pa po tong krisis. Wala pang krisis. Noon ko pa sinasabi, bakit ba kayo gumagawa pa ng batas? Mag-imbestiga tayo ng mga magnanakaw. Gumawa man kayo ng batas. Kasi ang gusto nila, ang solusyon sa mga pagnanakaw, wala pa po tong krisis sa langis, hindi pa po nagbobombahan. Ang gusto nilang mangyari, ang solusyon nila,
Kadena-lo. Hindi nga namin alam kung ano yung lintik na kadena-lo na yan. Kadena. Kadena mo pagmumukha mo, Bam Aquino, mga salot kayong mga lipunan, kayong mga Aquino, Marcos, Romualdez. Gawa tayo ng batas, kadena-lo. Gawa tayo ng batas, anti-dynasty law. Ang problema natin, may batas na tayo laban sa pagnanakaw. Meron nga tayong anti-graft and corruption. Meron pa tayong ano yung pagnanakaw ng malakihan? Anti-plunder. Ano pa bang batas ang gusto nyo? Nilalabag nga nila yung batas ng anti-plunder at anti-graft and corruption eh. Ang problema natin, nilalabag yung batas. Ang solusyon nyo, gumawa tayo ng batas. Para saan? Para labagin pa rin nila. Ang kinakailangan natin, papanagutin sila. Sabi ko yan noon. O ngayon, fixated sila. Gawa tayo ng batas, anti-dynasty. Nung nakagawa ng anti-dynasty law, putang ina, niloloko nyo kami. Paano kayo hindi niloloko? Noon ko pa rin po sinabi yan. Anong klaseng anti-dynasty law ang magagawa ng anak ng presidente? Ang author. Anak ng presidente ang author. Anak ng presidente na may tiyahin na senador. May mga pinsang gobernador. May mga tiyuhin na mayor. Yun ang author. Si D, tsaka si D. Sabi ko sa simula pa lang eh. Hinintay nyo pa na makagawa ng batas si Sandro Marcos tsaka si Speaker D para maunawaan nyo anong klase itong ginawa nyong batas. Sinabi kong nanganon eh. Paano gagawa ng batas yan? Masyado kayong fixated sa paggawa ng batas. Nung nagawa na yung batas, aba, kalukuhan pala tong batas na ginawa nyo. Opo, meron na pong batas, bawal magnakaw. Ano problema natin? Nagnanakaw sila. Hindi nila iniintindi na may batas. Kaya nga sabi ko, tigilan nyo na yung kagagawa ng batas muna. Ano tayo, kadena law. Ito, anti-smoking, lahat kayo, mga... Bakit? Nilalabag nga ng mga magnanakaw yung batas eh. Tapos gagawa kayo ng batas para maiwasan ng pagnanakaw. Meron na pong batas laban sa pagnanakaw. Nilalabag nila. So, sabi ko, ang suggestion ko, kalimutan nyo na yung paggawa muna ng batas. Lahat kayo tumutok, paano nyo papanagutin yung mga magnanakaw? Para natin panagutin ng mga magnanakaw, magtayo tayo ng ICI. O ICI, yan na raw. Kalagitnaan pa lang, nagsabi na, wala palang ngipin ng ICI. Gawa tayo ng batas para magkaroon ng ngipin ng ICI. Asan na yung batas, Tito Soto, na bibigyan nyo ng ngipin yung ICI? Wala na kasi binuwag na yung ICI. Nag-aaksaya kayo ng panahon, pera ng taong bayan para gumawa ng mga walang katotorang bagay. Simple lang po ang gawin ninyo. Araw-arawin nyo yan. Imbestigahan nyo yung mga magnanakaw. Ngayon na naman, eto na naman tayo. Ano na naman sasabihin ninyo? Impeachment ni BP Sara, kinakailangan may managot. Puta, habang yung mga tao natin namumblema, ang taas ng presyo, sabi ni Marcoleta, meron palang buffer stock tayo na 50 to 60 days. Isalang nyo yung mga magnanakaw na mga may-ari ng gasolinahan. Imbestigahan mo, Luistro, Terry Redon, sino pa ba maiingay dyan? Yung Lawrence Defensor.
Laila de Lima, tabingi, joke no. Bakit wala nagre-raise sa inyo na bakit hindi natin questionin yung mga may-ari ng Petron, may-ari ng Shell, may-ari? Bakit may buffer stock tayo? Bakit nagtaas kagad? Bakit ayaw ninyo? Ayaw nyo eto muna unahin. Wala kasi silang pakialam talaga sa taong bayan. Ano ba namang sa kanila kung magtaas ng presyo ng gasolina? May pakialam ba kami niyan? Mayaman kami. Sangkatutak ang maleta namin. Bagsak ang piso. Dito muna tayo lahat. Lahat ng matatalino. Tawagin ng kung anong komite yan. Halika kayo rito mga taga BSP, Bangko Sentral. Kayong Finance Committee ng Finance, Secretary ng Finance. Yung pumalit kay Recto, halika kayo. Mag-usap-usap tayo. Paano natin lalabanan itong pagbagsak ng piso? Krisis na ngayon eh. Uunahin nyo pa yan. Bakit sinabi ba na wag nang pakialaman niyan kay BP Sara? O eto pa ang isa. Sabi nyo, sige, patulan muna natin sila. Sabi ninyo, sufficient in form and substance. Sa Tagalog, sapat na ang forma at ang sustansya. Parang gatas ng ina yung yung impeachment ninyo. Yung lahat ng impeachment complaint sapat na. Parang gatas ng ina, yung wala nang ibang kailangan, sapat nga eh. Bakit pa kayo magkakaroon pa ng mga mini trial? Itigil niyo yung mini trial, ipasa niyo na yan sa Senado. Kung gusto niyo matuloy, ipasa niyo na sa Senado. Ay, hindi pa natin pwede ipasa. Bakit hindi pwede? Eh, wala pa kaming ebidensya. Di basura nyo. Kung walang ebidensya, ibasura. Kung may ebidensya, ipasa sa Senado. Huwag nyong gawin na fishing expedition. Kasi masasayang lang. Bakit? Bakit po masasayang lang? Masasayang lang yan kasi ilalapit yan ni BP Sara sa Supreme Court dahil wala naman kayong ebidensya, ginagawa ninyong, ang question dyan ni BP Sara, legal ba ang mini trial ni Luis Tro? Kung illegal yan, basura na naman yan. Di ba? Sige. Bakit hindi itong sinasabi ni Marcoleta ang imbestigahan nyo? Sa Senado, wala na tayong maasahan dyan. Pucha, harap-harapan na nga, sabi ni Ping Lacson, we will go where the evidence will lead us. Kusa nang lumalapit sa kanyang ebidensya. May picture, may video, mayroong nagpapatunay. Hindi na po si Gutesa lang. 18 ang nagko-corroborate na sila'y nag-deliver ng mga pera. Nag-deliver ng mga basura. 18 katao. Pang-19 si Gutesa. Ayaw pa rin ni Ping na mag-imbestiga. Ping, kumusta na investigasyon? Okay. Ang tanong, bakit tumaas ang presyo kung meron tayong 50 to 60 days buffer stock? Sasabihin ng mga pilosopong may-ari ng gasolinan, alam nga namang ipaubos namin yan. Siyempre, kung bumili na kami, ibabatay. Ay, hindi po ganun. Hindi po dapat ganun. Dapat yung presyo pa rin ng 50 to 60. Eh, paano yung kung biglang magbaba na, mataas na namin binili? O di, babaan yung presyo. Ang dami nyo nang kinita sa amin. Mga lintik kayo.
lahat sakripisyo sa mga mahihirap. Lahat sakripisyo. Yung mga maglalangis, walang sakripisyo. Nakakita pa po. Nakakita pa po ang gobyerno ng katwiran. Ito po nakakagalit eh. Imbes po na makatulong po talaga, ito pa po ang narinig ko na galit ako kanina. Ang sabi ng pamahalaan, ibebenta na nila yung mga asset natin para makabili ng langis. Bakit? Meron ba tayong gasolinahan na pag-aari ng gobyerno? Bakit tayo ang bibili ng langis? Bilang gobyerno, ang titiyakin lang dapat natin, makakabili yung mga maglalangis natin, kakausap tayo ng mga bansa na very willing silang magbenta ng murang langis. Para po, yung mga gasolinahan dito, mura nilang mabibenta. Yun lang po. Bakit nyo kakatwiranan na magbebenta kayo ng mga asset na naman natin na pambili nyo ng langis? Hindi po tayo bibili ng langis. Pag sinabi pong Pilipinas, bibili ng langis, ibig lang po sabihin nun, makikipag-negotiate lang po tayo sa mga China, iba pa, para bentahan po yung mga gasolinahan natin dito. Wala po tayong pag-aari ng gasolinahan. Binenta na natin yung Petron. Naintindihan nyo yung Petron, wala na sa atin yan. Crazy, kaya hindi tumataas presyo sa inyo. China kayo. Tuloy-tuloy lang yung China kasi sila lang yung pinapayagan sa Hormuz. Ito pa po, ang dapat imbestigahan ng Senado at ng House of Representatives. Buksan nyo po kung ano-ano po ang gusto mong pabuksan, Luistro. Gusto nyo pabuksan yung bangko ni BP Sara, illegal po yan. Eto, sabi ni Marcoleta, ipakita nyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf para lang ako maniwala na kailangan itaas mo na 110. Kasi po, yung Persian Gulf, yung Hormuz po na yan, 20% lang naman po yan eh. Malaki pong kawalan yung 20% kasi laki po nun eh. 1/5, pero hindi po ibig sabihin, tama si Marcoleta eh. Ilang porsyento pa yung galing dyan sa Middle East? Ilang porsyento yung galing sa ibang bansa? Kung may gusto po kayong kung gusto nyo pong mag-imbestiga ngayon, ang imbestigahan po natin, presyo ng langis. Ang imbestigahan nyo po, pagbagsak ng piso. Kasi yan po yung mga immediate na nararamdaman ng mga Pilipino. Sana makatulong po kayo sa krisis. Hindi yung uusigin namin si BP Sara, natatagal ng habang buhay na talo pa rin kayo pagdating sa Senado. Kahit magdadrama-drama ka dyan, Luistro. Talo pa rin kayo. Magiging presidente pa rin si BP Sara. Magtapatan na tayo. Diba? Ano sabi nila kay? Lahat ng fixated na mapalayas si BP Sara sa kanyang tungkulin. Mag-resign na lang kayo kasi wala na kayong silbi sa bayan. Alam niyo yung mga tao na yan kung bakit? Kaya po sila ganyan dahil sila po yung pinaringgan ni BP Sara na pag siya'y naupo, hindi po pwedeng walang pananagutan. Yung mga hahabulin ni BP Sara o nung sinasabi niyang vice president niya, yan po, sila po yan. Yung mga atat na impeach si BP Sara, yan po yung mga kinakabahan na pag naging presidente si BP Sara,
hahabulin yung mga pinagnanakaw nila. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.